Beer Amihan presents Billionaire Single Dad Surprise Baby. Written by Edmin Gord. Nay? Nay? Nasaan po kayo? Tanong ni Astrid sa ina. Isang bulag si Astrid. Isang taon na rin. Naaksidente siya kasama ang ama noon. Nakasakay siya ng tricycle at sa hindi inaasahang pangyayari ay inatake sa puso ang tatay niyang nagmamaneho ng tricycle. Kaya naman bumangga ang tricycle sa isang malaking puno at sa lakas ng impact ay tumilapon siya at natamaan na matigas na bagay ang kanyang mga mata na naging dahilan ng kanyang pagkabulag. Hindi nakaligtas sa aksidenteng iyon ng ama niya. Ang sabi naman ng doktor ay makakakita pa siya. Kaya lang ay malaking gastos iyon at kailangan pang sa ibang bansa gawin ang operasyon na nangangailangan ng eye donor. Anak, nandito ako sa labas ng bahay. Bakit? May kailangan ka ba? Tanong ng kanyang ina na si Nanay Lisa. Naubos na po kasi itong tubig ko eh. Iinom sana ako, Nay. Teka lang anak at ikukuha kita. Salamat, Nay. Tanging ang Nanay Lisa na lang niya ang kasama at karamay sa buhay. Naninilbihan ito noon sa isang mayamang pamilya, kaya lang nang maging bulag na siya, ay napirme na ito sa bahay at tumatanggap na lang ng labada. Ito anak ko, damihan mo ang pag-inom at mainit pa naman ngayon. Opo, Nay. Salamat po. Tao po? Napaigtad si Astrid nang may marinig na estrangherong tinig. O may tao yata sa labas, anak. Teka lang at titingnan ko. Sige po, makikinig na lang muna ako ng romance audiobook sa YouTube, Nay. Sige anak, o siya, diyan ka na at lalabasin ko muna ang tao sa labas. Isang tangulang ang isinagot ni Astrid at nakinig na sa paboritong YouTube channel. Ilang sandali lang ang nakalipas ay naririnig na niya ang pagtawag ng nanay niya sa kanyang pangalan. Astrid anak, may bisita pala tayo. Si Madam Ursula, siya ang dati kong amo. Magandang umaga po, Madam Ursula. Bati niya sa bisita saka ngumiti kahit hindi niya ito nakikita. Magandang umaga naman, iha. Kahit bulag ka, ay hindi niyo nabawasan ang angkin mong ganda. Puri sa kanya ng dating amo ng nanay niya. Maraming salamat po. Napapahi ang tugon niya. Maupo kayo, Madam Ursula. Ikukuha ko kayo ng maiinom. Huwag na, Lisa. Narito ako dahil may offer ako sa inyo. Offer, Madam? Dinig niya ang pagkabigla sa tinig ng nanay niya. Oo, Lisa. Nasabi mo noon na pwede pang makakita ang anak mo, hindi ba? Kailangan lang siyang ipagamot sa ibang bansa at kailangan lang ng pera at donor. At kaya ko siyang ipagamot, Lisa. Pero syempre ay may kapalit. Walang pasubaling sabi ng ginang. Anong kapalit ang gusto niya, Madam Lisa? Handa po ako, basta't makakita lang po ako. Sabad niya. Talaga? Hindi ka magdadalawang isip na tanggapin ang alok ko? Hindi po ako magdadalawang isip na tanggapin ang alok mo, Madam. Well, kung ganun, ito ang magiging alok ko sa'yo. May anak akong lalaki. He's young, healthy, smart and handsome. Plus the fact na mayaman ang pamilya namin. Pero isa siyang woman hater. Naging ganoon siya nang lokohin ng dati niyang fiancé. At ngayon ay gusto ko na lang siyang magkaroon ng tagapagmana. Kung papayag ka, ay ikaw ang gusto kong gawing ina ng magiging tagapagmana ng anak ko. Sandaling natahimik si Astrid sa sinabi ng ginang. Paano niya gagawin yun samantalang bulag siya? Madam, ibig niyong sabihin ay mapapabuntis ang anak ko sa anak mo? Tanong ng nanay niya. Tama ka, Lisa. At kapag nakapanganak na si Astrid, ay kukunin ko ang anak nila ng anak ko. Pagkatapos niyang manganak, ay magpapagamot na siya sa Amerika. Payag ka ba, Lisa? Hindi ako makakasagot dyan, Madam Ursula. Hahayaan ko ang anak ko ang magdesisyon sa bagay na yan. Astrid, anong desisyon mo? Payag ka bang maging ina ng supling ng aking anak? Baling sa kanya ng ginang. Paano po kung magtanong ang anak niyo? Well, ako nang bahalang magpaliwanag sa anak ko tungkol sa anak niyo. He can run a DNA test para makasigurado siya. And of course,
Positive ang magiging resulta dahil anak niya naman talaga ang batang kukunin ko sa inyo. Saglit na nag-isip si Astrid. Gustong-gusto na niyang makakita ang maabot ng kanyang pangarap. Alam niyang mali, pero may magagawa ba ang isang dukhang kagaya niya, kundi ang kumapit sa patalim? Sige po, pumapayag na ako. Lakas loob niyang sagot. Magaling, tama ang naging desisyon mo. Mas magkakaroon ka pa na magandang kinabukasan kapag nakakita ka na. Bukas ay ipapasundo kita rito. Magkikita kayo ng anak ko sa hotel. Ako nang bahala sa'yo. Sige po, Madam Ursula. Makakaasa kang tutupad ako sa usapan natin. Mabuti naman kung ganun, iha. Nang makaalis si Madam Ursula ay agad siyang nilapitan ng ina. Anak, sigurado ka na ba sa desisyon mo? Oo, Nay. Ayaw kong mahirapan ka pa. At isa pa, kahit malayo man sa akin ang anak ko, ay hindi ko pa rin siya makakalimutan. Araw-araw ko pa rin ipagdarasal sa Diyos ang kanyang kaligtasan. At sa kanay, maswerte naman na magiging anak ko dahil mayaman ang pamilyang kabibilangan niya at alam kong mamahalin siya ng mga ito. Basta nandito lang ako para sa iyo, anak. Salamat, Nay. Niyakap siya ng nanay niya ng mahigpit. Samantala, sa mansyon ni na Ulysses ay nagkasagutan sila ng kanyang inang si Ursula. Ulysses, ano bang gagawin mo sa buhay, ha? Ako na nga ang maghahanap ng paraan para magkaroon ka ng tagapagmana. Ano pang inaayaw mo? Sisipingin mo lang naman siya. Ma, ano bang akala mo sa taong nasa paligid mo? Kayang bayaran ng pera? Oo, lahat ng tao ay nababayaran ng pera. Kaya nga pumayag ang anak ng dati nating katulong na magpabuntis sa'yo dahil kailangan niya ng pera. No, ma. Hindi ko gagalawin ng babaeng yon. God, Ulysses, pinapasakit mo na naman ang ulo ko. Gawin mo na ang gusto ko, anak. Kahit ngayon lang. Hindi ko kailangan ng baby maker, ma. Anong gusto mo? Galit ka nga sa lahi ni Eva. Kung hindi nga lang ako ang nanay mo, ay baka pati ako ay nakatikim niyang galit mo. Basta, ayaw ko pa rin, ma. Fine, wala na akong magagawa kung ganon. Kibit balikat na wika ni Ursula sa anak. Ilang araw lang makalipas makausap si Madam Ursula, ay ipinasundo siya nito para dalhin sa hotel. Abot langit ang kabang nararamdaman niya. Simple lang ang bilin sa kanya, ang akitin ng anak nito, na hindi niya alam kung paano niya gagawin. Diyos ko, gabayan niyo nawa ako sa desisyon kong ito. Taimtim niyang dasal. Ma'am Astrid, hanggang dito na lang po kami. Alam niyo naman na po ang dapat gawin, hindi ba? Pindutin niyo lang ang relong suot niyo at darating agad kami para sunduin kayo. Imporma ng babaeng naghatid sa kanya sa hotel. Sige, salamat. Tanging nausal niya. Dala ang kanyang blind stick ay pumasok siya sa loob ng hotel room. Hinanap niya ang kama at mabuti na lang ay hindi siya nahirapan. Agad niyang hinubad ang kanyang saplot at inilagay sa mesa malapit sa kama bago nahiga. Sa paghihintay niya ay hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Nang gabi ring iyon ay galing sa isang birthday party si Ulysses at sa sobrang dami ng kanyang nainom ay nawala na siya sa wisyo. Sinundo siya ng driver ng kanyang ina. Let's go home, Manong. Utos niya sa driver. Masusunod po, sir. Pero dumaan daw po muna tayo sa hotel niyo, sabi ni Ma'am Ursula. May iuutos po yata. Ilang sandali pa nga ay nakarating na sila sa pagmamay-aring hotel. Dala ng kalasingan at antok ay nagtungo siya sa penthouse habang naghihintay sa driver. Ang penthouse ng hotel na iyon ay sa kanya. Right, bakit ako uuwi? Pwede naman ako matulog dito. Parang timang na tanong niya sa sarili habang lula ng elevator. I'm drunk. Pasigaw niyang wika sabay higa sa kama. Nagulat siya nang may yumakap sa kanya. Nag-init bigla ang pakiramdam ni Ulysses. Sanay siyang natutulog na hindi binubuksan ng ilaw, kaya naman hindi niya maaninag kung sino ang katabi. Ang alam lang niya ay babae ito, dahil nakadama siya ng malambot na dibdib ng babae sa kanyang tagiliran. Sobrang lasing na yata talaga ako. Naiiling niyang wika, ngunit nagulat siya nang mas humigpit ang yakap ng babae sa kanya.
Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Hindi sumagot ang babae at medyo lumayo ito sa kanya. Hindi niya maintindihan pero wala siyang maramdamang galit dito. Bagkus ay ibang bahagi ng kanyang katawan ang nagagalit dahil sa pagkakadikit ng kahubdan nito sa katawan niya. Marahil ay dahil lasing siya pero ang bilis niyang tabla ng tawag ng laman. Who are you? Ako si Astrid. Bakit nandito ka? Gusto kong halikan mo ko. At bakit ko naman gagawin yon? I don't know you. At paano ka ba nakapasok dito? Hindi na yun mahalaga. Gusto ko lang na angkinin mo ako ngayong gabi. Kahit ngayong gabi lang. Naging blanko na ang isipan ni Ulysses dahil sa kakaibang init na lumulukob sa kanyang katawan. Panay ang lunok niya. Lalo na siyang tinalo ng pagnanasa nang kapain ng palad nito ang kanyang mukha at hilahin siya nito palapit dito. Hindi na niya napigilan ang sarili at mabilis na hinalikan ng babae. Dahil yata matagal niyang dineprive ang sarili sa ganoong gawain, ay ilang beses niyang inangkin ng babae hanggang sa gapuin na siya ng pagod at antok. Nagising si Ulysses na masakit ang ulo. Nang maalala ang nangyari ng nagdaang gabi, ay agad niyang tiningnan ng kama. Wala na siyang katabi, pero may nakita siyang pulang mantsa sa kama. Hindi pa naginip ang lahat ng naganap kagabi. Nasaan na kaya siya? Bakit umalis siya kaagad? Lasing din ba siya kagabi at maling silid ang napasukan? Sunod-sunod niyang tanong sa sarili. I need to find her. Sigurado akong nakita ang mukha niya sa CCTV camera. I need to find that woman. Aniya pa sa sarili at mabilis na nag-ayos. Nagtungo siya sa computer room ng hotel kung saan makikita ang lahat ng kaganapan sa buong hotel gamit ang CCTV camera. Ngunit nabigo siya dahil deleted na ang footage kagabi. Bakit deleted ang footage kagabi? Anong nangyari? Galit niya ang tanong sa mga empleyado na naka-assign sa computer room. Sir, bigla kasing namatay ang ilaw kagabi. Pagkatapos naming ayusin ay hindi namin alam na may nag-delete ng CCTV footage. Ngayon lang din po namin nalaman. Wala kayong silbi? You're all fired. Pero sir, hindi ko kailangan ng mga tauhan na walang silbi. Agad siyang lumabas ng computer room dahil sa galit na nararamdaman. God, saan ko naman hahanapin na babaeng yun? Tanging pangalan lang niya natatandaan ko. Astrid, nasaan ka na? Aniya sa isip. Maging ang lahat ng pumasok na guest ng gabing yun ay chinek din ni Ulysses. Pero wala siyang makitang Astrid ang pangalan sa mga nag-check-in sa hotel kagabi. Ilang buwan matapos magawa ni Astrid ang gusto ni Madam Ursula at nagpositibo ang pagbubuntis niya, ay inayos ng ginang ang papeles nilang mag-ina papuntang Amerika para roon na manganak at magpagamot. Kambal na babae at lalaki ang kanyang isinilang makalipas ang 9 na buwang pagbubuntis. Nay, sino po ang kamukha ng mga anak ko? Nakangiti na tanong ni Astrid sa ina. Naku anak, namanan nila sa iyo ang kutis mo, pero mukhang sa ama naman ang hugis na muka. Kung sa bagay ay magbabago pa naman ang hitsura nila kapag lumaki na sila. Nanay, pwede kaya ako ang magpangalan sa mga anak ko? Oo naman. Ano bang gusto mong ipangalan sa kanila? Asha at Asher po sana, Nay. Silang nagbigay sa akin ng pag-asa. Alam kong malaki ang magiging kasalanan ko sa kanila. Binuhay ko sila sa mundong ito para sa pansarili kong dahilan. Pero Nay, mahal na mahal ko sila. At kapag nakakita na ako, ay parati kong pagmamasdan ng mga anak ko, kahit man lang sa malayo. Anak, tatagan mo lang ang loob mo ha? Magiging maayos din ang lahat. Salamat, Nay, at parati kang nariyan para sa akin. Nagyakap ang mag-ina. Parehong mabigat ang dibdib dahil kukunin na rin sa kanila ang isa sa kambal. Bago na ilayo kay Astrid ang kambal, ay kinunan muna sila ng litrato na magkasama. Pinakiusap pa ng nanay niya na kung pwede ay iwan sa kanila ang isa sa mga kambal dahil gusto niyang maging ina pagkatapos ng lahat ng iyon. Dahil lalaking tagapagmana ang gusto ni Madam Ursula, ay pumayag itong ang batang lalaki lang ang kunin. Astrid iha, 6 na buwan mo lang ngayon, ay pwede ka ng operahan sa mata. Pwede ring paabutin mo muna ng 1 taon bago ka magpa-opera. Huwag ka mag-alala
at sagot ko lahat ng gamutan mo rito. Tumutupad naman ako sa usapan. Imporma ni Madam Ursula sa kanya. Salamat po, Madam Ursula. Sana po ay huwag niyong palitan ng pangalan ng anak ko at huwag mo siyang pababayaan. Mahalin niyo po siya. Asher, yun po ang gusto kong ipangalan sa kanya. Huwag kang mag-alala, Iha, at mamahalin namin ang anak niyo ng anak ko. Tagapagmana namin siya, at alam kong darating ang araw na mabubuo rin kayo. Ano pong ibig niyong sabihin? Magpahinga ka na, Iha. Sige na, at huwag mo ring alalahanin ang kinabukasan ni Asha. Sisiguraduhin kong suportado siya kahit hindi namin siya kasama. Pangako pa ng ginang. Makalipas ang 6 na taon. Asher, let's go at malilate na tayo sa school mo. Tawag ni Ulysses sa anak na si Asher. 1 buwang gulang pa lang si Asher nang dumating ito sa buhay niya, bitbit ng kanyang ina. Ito raw ang anak nila na babaeng nakasiping niya noon sa hotel. Nang ipa-DNA test niya si Asher ay positive ang resulta. Noong una ay hindi pa siya kumbinsido, kaya nagpa-DNA test ulit sila ni Asher na lingid sa kaalaman ng kanyang ina. At magkatulad pa rin ang resulta. Anak nga niya si Asher. I'm done na po, Daddy. May handsome na ba? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Habang lumalaki ito ay mas nagiging kamukha na niya. You're so handsome, my baby. I love you, Daddy. Mana talaga ako sa'yo kaya handsome ako. Of course naman, anak. Sa Daddy ka lang dapat na magmana. Daddy, wala ba akong mommy? Bigla siyang natahimik sa tanong ng anak. Baby, can we talk about that later? Sige po, Daddy. Sorry po at naging makulit ulit ako. It's okay, anak. Tayo na at baka malate ka pa sa school. Inalalayan ni Ulysses sa pagsakay ang anak. Hands-on daddy siya sa uniko iho niya, kahit nga ba busy rin siya sa pinapatakbong kumpanya. Ang UF Hotel and Restaurant Chain ay isang sikat na hotel, hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa buong Asia at Europe. Kaya binansagan siyang business tycoon dahil na rin sa mabilis na paglago ng kanilang kumpanya. Anak, behave ka, okay? Susunduin kita mamaya. Please, huwag lumabas ng gate. Hintayin mo ako sa waiting area, okay? Opo, Daddy. I promise na magbe-behave po ako. Mabuti naman kung ganon. Ang bait talaga ng anak ko. I love you, anak. I love you too, Daddy. Hinalikan niya muna sa noo ang anak bago pinapasok sa loob ng classroom nito. Napatitig siya sa papalayong anak. Ni minsan ay hindi na siya nagtanong pa tungkol sa ina ni Asher. Hindi naman na importante. Anong klaseng ina ang ibibigay ang anak sa lalaking ni hindi niya nobyo? Akala ko pa naman ay siya ng babaeng para sa akin. Nagkamali pala ako. Naiiling niyang wika sa sarili nang maalala na naman ng babae. Ilang sandali pa ay sumakay na siya sa sasakyan para magtungo sa kanyang kumpanya. Samantala ay nakabalik na sa Pilipinas sina Astrid at Nanay Lisa. Kasama ang anak ni Astrid na si Asha. Naging successful ang negosyong naipatayo ni Astrid sa Amerika sa tulong na rin ng mga kaibigan niya na nakilala sa ospital. Ngayon nga ay may negosyo na siyang pinangalanan niyang A&A Clothing Line Company. Nagdesisyon siyang dalhin na sa Pilipinas ang negosyo dahil sa pangungulit ng kanyang ina. Gusto na raw nitong umuwi, kaya naman inasikaso niya ang lahat para magkaroon ng opisina ang A&A sa Pilipinas. Isa sa mga pinagkakatiwalaan niya ang acting CEO ngayon sa US. Ang plano naman niya ay magpabalik-balik sa US at Pilipinas hanggang ma-establish niyang maging main office ang opisina sa Pilipinas. Dahil kukulitin siya ng kukulitin ng nanay niya hanggat hindi sila bumabalik sa bansa. Asha, ako nang maghahatid sa iyo sa bago mong school. Halika na, anak, at may gagawin pa si Mami sa office. Tawag ni Astrid sa anak. Ito na po ako, Mami! Sigaw ni Asha habang patakbong lumalabas mula sa silid nito. Mukhang excited ka sa unang araw mo sa school, ah. Oo naman po. Magkakaroon na rin ako ng new friends. And I hope po na magkaroon ako ng maraming friends. Bibang sagot ng anak niya. Marunong itong magtagalog
Dahil hindi pumayag ang lola nito na hindi. Baka raw hindi magkaintindihan ng mga ito kapag nagkataon. Magkakaroon ka naman talaga ng bagong friends, anak. Sigurado ako dyan. Halika na, sakay na sa kotse. Ilang sandali pa ay naihatid na nga ni Astrid ang anak sa St. Augustine Academy. Bye anak, magbehave ka, okay? I love you. Bye-bye, Mami. I love you more po. Nag-flying kiss pa si Asha na agad naman niyang sinalo, saka sila sabay na humagikik. Habang pinagmamasdan ni Astrid ang anak, ay kumikirot ang kanyang puso. Naalala na naman niya ang kambal nitong si Asher. Magkikita rin tayo, anak ko. Pipi niyang pangako sa sarili. Upang maibsan ang kalungkutan na wala sa piling niya si Asher, ay kung ano-anong bagay ang binibili niya. Minsan ay laruan o damit. Umaasa siyang balang araw ay maibibigay niya ang mga iyon sa anak. Kinahapunan ay mabilis na tinapos ni Ulysses ang ginagawa. Susunduin pa niya ang kanyang anak sa St. Augustine Academy. Melvin, tapos ko na tong mapirmahan. I-send mo na lang sa email ko ang schedule ko bukas para sa meeting, okay? Aniya sa assistant. Okay, sir. Aalis na po ba kayo? Yes, I need to pick up my son. Ang swerte talaga ng anak niyo, sir. Hands-on dad kayo sa kanya. Siya lang naman ang meron ako simula nang mamatay si Mommy. We only have each other. Sige, aalis na ako. Ikaw nang bahala rito. Pagdating ni Ulysses sa St. Augustine, ay agad siyang nagtungo sa waiting area. Nang makita ang anak, ay agad niya itong nilapitan. Anak, anong nangyari? Bakit naka-girls uniform ka? Kunot na kunot ang kanyang noo habang hawak sa magkabilang braso si Asher. Wig ba yan? Anong kalokohan to? I need to talk to your teacher. Inis na inis niyang sabi. Who are you po ba? Nagulat siya nang maging ang tinig ng anak ay iba. Ano bang nangyayari? Namamaligno ba siya? Paanong naging babae ang anak niya? Asher, wag mong iprank si Daddy ha. Ayaw ko ng ganyan. Excuse me po. I'm Asha, not Asher. Ha? Gulong-gulong tanong niya. Nananaginip ba siya? Natakot yata ang bata sa kanya dahil bigla itong umiyak ng malakas. Where's my mommy? Mommy! Sigaw ng bata sa pagitan ng pag-iyak. Bigla siyang nataranta dahil hindi niya alam kung anong gagawin para patahanin ito. Sa kabilang banda ay kadarating lang din ni Astrid sa St. Augustine Academy. Hinanap niya agad si Asha, ngunit isang batang lalaking kahawig nito ang kanyang nakita. Agad na lumukso ang kanyang puso. Hi! Mangiyak-ngiyak na bati niya sa bata. Hindi po kita kilala. I'm waiting for my daddy. Ang sabi niya sa akin, don't talk to strangers. Supladong tugon sa kanya ng bata. What is your name? Imbes na itanong niya rito. I am Asher Felix po. Tuluyang napaiyak si Astrid na makumpirmang ito nga ang kakambal ni Asha. Agad niya itong niyakap ng mahigpit. Asher, you're a big boy now. I'm sorry. I'm so sorry, anak. Ma'am, why are you crying po? I'm not your son. Hindi po kita kilala. Can I hug you like this? Magagalit po ang daddy ko. Let's find your dad. Alam ko nag-aalala na ito ngayon sa'yo. Okay po, ma'am. Bakit niyo po ako niyakap kanina? Hindi niya nasagot si Asher dahil narinig niyang tinawag siya ni Asha. Mommy! Mommy! Umiiyak nitong tawag sa kanya at mabilis siyang tinakbo at niyakap. Baby, why are you crying? May nang-away ba sa'yo? Wala pong umaway sa akin, Mommy. Pero kukunin ako ng mamang yan, Mommy. I don't wanna go with him po. That's why I cry. Sumbong nito sa kanya. Agad na lumipad ang tingin ni Astrid sa lalaking sinasabi ng kanyang anak. At ganoon na lang ang gulat niya na mapagsino iyon. Who are you? Bakit magkamukha tayong dalawa? Tanong ni Asher nang mapagmasdan ang mukha ni Asha. Tumigil sa pag-iyak si Asha at tiningnan si Asher. Oo nga, we have the same face. Ani Asha. Paano nga ba naging magkamukha ang mga anak natin, miss? Singit ni Ulysses. Daddy!
Sigaw ni Asher at yumakap sa ama. Are you okay, son? Yes po, Daddy. But that woman hugged me po and she called me anak. Napakagat-labis si Astrid dahil sa sinagot ni Asher sa ama. Aalis na kami. Pasensya na sa abala. Paalam niya sa mga ito upang makaiwas sa mga katanungan. Ayaw niyang magsinungaling, pero ayaw rin naman niyang sirain ang napagkasundoan nila noon ni Madam Ursula. Hindi naman sinabi ni Madam Ursula na huwag siyang magpakita sa mag-ama. Pero baka magalit ito kung sakaling malaman na nagpakita siya sa anak nito. Sandali lang. Saan ka pupunta? Hindi mo ba ipapaliwanag ang lahat ng to? My son and your daughter has the same face. Is this a coincidence? Because I don't think so. Dahil sa pagkakaalam ko, isang babae lang ang nakaniig ko 7 years ago. Pasensya na. Mahigpit niyang hinawakan sa kamay si Asha para makalayo na sila sa lalaking pinag-alayan niya noon ng sarili. Kapag napatunayan kong anak ko rin si Asha, I will get her custody at ilalayo ko siya sa'yo. Kung ayaw mong malayo sa anak mo, ay makipag-usap ka sa akin ng maayos. Pagbabanta ng lalaki. Pwede mo ba akong bigyan ng oras para makapag-isip? Hindi madali ang hinihiling mo. Can you give me some more time to collect my thoughts? Okay, fine. I will give you 2 days para pag-isipan kung magsasabi ka nga ba sa akin ng katotohanan o mas pipiliin mong makipaglaban sa custody ng mga bata. Huwag mo akong takutin. Ako ang nanay nila, kaya mas malakas ang laban ko. Give me your number and I will give you mine. Imbes ay sabi ng lalaki. Akala yata nito ay basta na lang siyang titiklop dito. Dinukot niya sa bag ang calling card at ibinigay sa lalaki. Nagbigay rin ito ng calling card sa kanya. Astrid Lorenzo, CEO of A&A Clothing Line Company? Basa nito sa calling card niya. Are you sure that you're the Astrid who's with me at the penthouse that night? Pag-usapan na lang natin yan after 2 days. Sige na, aalis na kami. Sinulyapan niya muna ang anak na si Asher bago tuluyang umalis habang hila-hila si Asha. Dahil sa sinabi ni Ulysses ay biglang nakadama ng takot si Astrid para sa sarili at sa mga anak niya. Siya ang nanay ng mga bata, pero iba pa rin ang impluwensya ng isang Ulysses Felix pagkatapos ay babakapan pa ito ng inang si Ursula. Nagbuntong hininga na lang si Astrid. Kailangan niyang paghandaan ang muli nilang pagkikita. Samantala ay nakauwi na sa bahay sina Asher at Ulysses. Daddy, sino siya? Is she my mommy? Mahinang tanong ng kanyang anak. I'm not sure, anak, kung siya nga bang mommy mo or nagpapanggap lang siya. Pero don't worry, dahil paiimbestigahan ko siya. But Daddy, I think she's my mommy. Tingnan niyo po, at kalook-alike ko ang anak niya. I think she's your twin sister, Asher. Nakita niya ang kaguluhan sa mukha ni Asher, kaya naman lumuhod siya upang magbantay sila ng anak. Anak, I'm sorry kung maging si Daddy ay hindi kilala ang mami mo. Hindi ko na kasi noon inalam pa dahil may tampo ako sa kanya. Iniwan ka na lang niya basta. Pero huwag ka mag-alala at malalaman natin ang totoo after 2 days. But for now, you can try to be friends with Asha. Okay, Daddy. Sige na, magbihis ka na at kumain na ng merienda. Hinihintay ka na ni Yaya. Agad namang sumunod si Asher sa kanya. Astrid, sino ka nga ba talaga? Tanong niya sa sarili. Inilabas niya ang cellphone at tinawagan si Luca, ang kanyang kaibigan na isang magaling na investigador. Mabilis naman itong sinagot ang tawag niya. Ulysses, pare! Napatawag ka. Pare, may gusto kong malaman tungkol sa taong ito. Please dig deeper. Gusto kong malaman ang lahat-lahat sa kanya, from 7 years ago until now. Bago yan na. Hulaan ko. Babae ba? Yeah, she's a woman. Her name is Astrid Lorenzo. Can you do that, pare? Of course, ako pa ba? But it will take some time, pare. Lalo na at 7 years ago pa ang gusto mong malaman sa kanya. Ilang buwan ba bago mo malaman ang lahat sa kanya? Give me a month, Ulysses. Sa loob ng 1 buwan ay makukuha ko ng lahat ng impormasyon tungkol kay Astrid Lorenzo. Thank you, pare. Maaasahan ka talaga. Wala yon. Pinutol na niya ang tawag sa kaibigan. Malalaman ko rin kung nagsisinungaling ka nga ba sa akin o hindi, Astrid.
Dahil kapag nagsinungaling ka, I will punish you at hindi ako madaling kalaban. Aniya sa isip. Habang sa bahay naman ni Astrid ay nakatulala siya sa blankong sketchbook na nasa kanyang harapan. Nagbe-brainstorm pa rin siya kung ano ang sasabihin kay Ulysses. Mukhang mahihirapan siyang magsinungaling. Mommy, what are you thinking po? Kanina pa kita tinatawag, hindi mo man lang ako sinasagot. Bumalik siya sa realidad nang marinig ang boses ng anak. I'm sorry anak, may iniisip lang si Mommy. Is he my daddy, Mommy? Do I have a twin brother po? Anak, gusto kong ipaliwanag sa iyo ang lahat, pero wag muna ngayon, okay? Nagugulahan pa kasi ako eh. Okay po, Mommy. I understand. Salamat, anak. Sige na, punta ka na lang muna sa room mo at maglaro kayo ni Nanay Lisa, okay? Okay po. I love you, Mommy. I love you too, anak. Tumakbo na palabas si Asha. Muli ay malakas siyang napabuntong hininga. Tatayo na sana siya nang biglang mag-ring ang kanyang cellphone. Unregistered number ang nakalagay sa screen. Ayaw niya sanang sagutin, kaya lang ay baka importante ang tawag. Yes, hello? Astrid, can I see you? Ulysses? Ikaw pala. Hindi ba't ang usapan natin ay 2 araw ko munang pag-iisipan ng mga sasabihin ko? I know. Gusto ko lang naman na makita at makausap ka. It's about business. What do you think? Hindi ako pwede ngayon. Busy ako at marami akong ginagawa. Bukas na lang tayo magkita. Bakit parang takot ka makita ako? Ano bang tinatago mo sa akin? Bukas, Ulysses. Not now. You know what? Ngayon pa lang hindi na kita gusto para maging ina ng mga anak ko. I can see that you're a selfish woman. Medyo nasaktan si Astrid sa sinabi nito dahil may bahid iyon ng katotohanan. Selfish ang babae. Selfish ang ina. You can say whatever you want. Wala akong pakialam. Bye. Hindi na niya ito hinintay pang magsalita at agad nang pinutol ang linya. Diyos ko, tulungan po ninyo ako. Taimtim niyang panalangin matapos ang tawag. Kinabukasan ay maagang nagising si Ulysses. Inasikaso niya muna si Asher. Hindi niya alam pero parang excited siyang makita ang ina ng kanyang mga anak. Nawala ang pagiging woman hater niya nang dumating si Asher sa buhay niya. Narealize niya kasi kung gaano kahirap maging babae nung siya ang tumatayong ama at ina sa anak niya. At sana lang ay huwag bumalik ang pagiging woman hater niya nang dahil kay Astrid. Daddy, aalis ka? Tanong ni Asher. Yes, anak. Pero ihahatid muna kita sa school bago ako umalis. Okay, Daddy. Pero paano kung magpakita yung mami ng kamukha ko? Huwag kang sumama sa kanya. Kakausapin pa siya ni Daddy, okay? Okay po. I wanna be friends with Asha, Daddy. She seems so nice. As I said, be friends with her. Dapat mo yung gawin dahil kapatid mo siya. Yay! I have a sister now. Kapag nangyari yun, magiging mami ko na rin ang mami niya? At magiging daddy ka na ni Asha? Am I right, Daddy? Tama. Kaya sige na. Kumain ka na at baka malate ka pa. Magana namang kumain si Asher na ikinangiti ni Ulysses. Pagkatapos na ihatid ni Astrid si Asha, ay naghintay na siya sa labas ng eskwelahan para makipagkita kay Ulysses. You're here. Iwan mo na lang ang kotse mo. Kotse ko na ang gamitin natin. Sakay na. Hindi pinagbuksan ni Ulysses ng pinto ng kotse si Astrid. Napabuntong hininga na lang siya. Saan tayo mag-uusap? Sa hotel, kung saan tayo unang nagkita, Astrid. Bakit doon pa? Para maalala mo nangyari nung gabing yon. Hindi naman siguro mabubuo sina Asher at Asha kung nagtitigan lang tayo ron magdamag, hindi ba? Nanahimik na lang siya. Ayaw niyang malaman ito na bulag pa siya nang may mangyari sa kanila noon. Nasa loob na sila ng penthouse. Namangha siya sa ganda ng buong silid. Pangalawang pasok niya na ngayon doon, pero ngayon lang niya nakita ang ganda ng buong kwarto. Maupo ka. Do you want some juice? Water? Coffee or beer? Ayos lang ako. Naaalala mo ba rito? Oo,
Naaalala ko nga ang silid na ito. Mabuti naman kung ganun. Nakahanda ka na bang sagutin ang mga tanong ko? Bakit sa paraan ng pagtatanong mo sa akin ay para bang napakalaki ng kasalanan ko sa'yo? Dahil malaki naman talaga. Astrid, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Binayaran ka ba ni Mama para may mangyari sa ating dalawa? Natigil lang si Astrid sa diretsong tanong ni Ulysses. Nang maalala ang usapan nila ni Madam Ursula, ay parang gusto niya na lang na huwag magsalita. Kapag hindi mo ako sinagot ng totoo, ay sisiguraduhin kong makukuha ko ang custody ng mga anak ko. Ilalayo ko sila sa'yo, at habang buhay mo na silang hindi makakasama. Napalunok siya. Isipin pa lang niyang hindi makita ang mga anak ay para nang dinudurog ang puso niya. Patawarin niyo po ako, Madam Ursula, pero mahal na mahal ko ang mga anak ko. Ayaw ko nang mawalay pa sa kanila. Aniya sa isip. Oo, binayaran ako ni Madam Ursula para may mangyari sa ating dalawa. Ipinasundo niya ako at ipinahatid sa silid na ito. Sinasabi ko na nga ba? Mukha ka ring pera. Katulad ka rin ng ibang babae. Makakita lang ng pera ay bubuka ka agad. Maanghang agad na patutsada ni Ulysses. Hindi lahat ng babae ay ganon. May dahilan ako kung bakit ko ginawa yon. Wala kang alam. Pagtatanggol niya sa sarili. Ano nga bang dahilan mo, Astrid? Hindi ba't pera? Magkano bang halaga mo? Ano nga bang tawag sa'yo? Baby maker? Bayaran? Kaya mo ba ako gustong makausap ay para insultuhin ako sa naging desisyon ko? Oo, baby maker at bayaran nga ako. Pero hindi naman kung sino-sino ang naging customer ko. Ikaw ang naging una ko at ikaw rin naman ang naging huli. Siguro nga ay hindi nun ma-justify ang ginawa ko. Pero sino ka ba para husgahan ako? Ako lang naman ang ama ng mga anak mo. At karapatan kong pumili ng mabuting ina para sa kanila. At sa tingin ko, ay hindi ikaw ang mabuting ina para sa kanila. Napatayo si Astrid dahil sa sinabi nito. Nanginginig ang kanyang buong katawan dahil sa galit para sa lalaki. Anong ibig mong sabihin? Na hindi ako isang mabuting ina sa mga anak ko? Totoo naman, hindi ba? Kung isa kang mabuting ina, ay hindi mo maaatim na magkalayo ang kambal. Hindi mo maaatim na ipamigay ang isa sa mga anak mo. Kaya lang, pera lang yata ang tumatakbo sa utak mo. Kaya kahit ipamigay mo ang mga anak mo ay ayos lang. Nanay mong lumapit at nakiusap sa akin na ako ang maging ina ng tagapagmana ng anak niya. Hindi ako tumanggi dahil... Hindi ni Astrid maituloy ang sasabihin dahil sa sakit na nararamdaman. Hindi niya kayang sabihing naging bulag siya at gusto lang niyang makakita kaya nagawa niya ang bagay na yon. Ngunit kahit naman anong paliwanag niya ay hindi pa rin ito makikinig. Ang tanging nagawa na lang ni Astrid ay ang umiyak. Sa kabilang banda ay bahagyang kumirot ang puso ni Ulysses nang makitang umiiyak ang babae. Nakadama siya ng awa rito. Ayaw niya naman sana itong sumbatan, pero nang aminin itong nagpabayad ito para may mangyari sa kanila, ay bigla nilang sumabog ang damdamin niya. Ulysses! Basag ang boses na tawag nito sa pangalan niya at nagulat pa siya nang lumuhod ito sa kanyang harapan. What are you doing, Astrid? Nagmamakaawa ako sa iyo. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo namang ilayo sa akin ang mga anak natin. Mahal na mahal ko sila. Galing sila sa akin. Hindi mo alam ang naging sakripisyo ko, Ulysses. Kaya nakikiusap ako sa iyo bilang isang ina. Bigyan mo ako ng pagkakataong ipakita na hindi ako isang selfish na ina sa mga anak ko. Napahawak si Ulysses sa puso niya nang bigla iyong kumirot. Kaya ba niyang ilayo ang babaeng ito sa mga anak niya? Don't beg. Hindi ako Diyos para luhuran mo. Kaya kong gawin ang lahat. Makasama ko lang ang mga anak ko. Kahit nagawin mo pa akong alila. Tumayo ka na, Astrid. Sa ginagawa mong yan ay pinagmumukha mo akong masama. Sumunod ito sa kanya habang pinapahid ang luhang dumaloy sa pisngi. Napatitig siya sa mukha ni Astrid. Kakaiba nga ang gandang taglay nito. Ang inosente ng mukha nito. Pormado ang kilay, mamula-mula ang pisngi, maputi ang kulay ng balat, at may mahaba at itim na buhok. Balingkinitan din ang katawan nito. Nagkaanak sila ng kambal, ngunit ngayon nilang nabistahan ng maigi ang itsura nito. Okay. Dahil nakiusap ka sa akin na wag ilayo sa iyong mga anak ko,
ay may naisip akong isang solusyon para mangyari yon. Anong solusyon ang naisip mo? Kahit ano, Ulysses, gagawin ko. Sa bahay ko na kayo tumira ni Asha. Matagal din ako nawalay kay Asha, kaya gusto ko siyang makasama. Mas maganda rin kung maging malapit sina Asha at Asher sa isa't isa, hindi ba? Sunod-sunod itong tumango. Sige, pumapayag ako sa gusto mo. Kailan mo ba gustong lumipat kami ni Asha? Ngayon mismo. Ha? Agad-agad? Yes. Ayaw kong magsayang ng panahon na Astrid. At saka baka maisipan mo pang itago si Asha sa akin. Kaya mas mabuting nasa poder ko na kayo. Uuwi muna ako sa bahay para mag-empake ng gamit namin ni Asha. May boyfriend ka ba ngayon? Out of the blue ay tanong niya kay Astrid. Napatitig ito sa kanya habang nakaawang ang labi. Wala naman. Katulad niya ng sabi ko, ikaw ang naging una at huli ko. Eh ikaw, may girlfriend ka ba? I don't have one. I hate women. I have another request, Astrid. Ano naman yon? Sa iisang silid lang tayo matutulog. Ayaw kong isipin ng mga anak ko na hindi tayo okay na dalawa. We can act sweet kapag nasa harap natin sila. Ayos lang ba yun sa'yo? Para sa mga anak ko, kaya kong gawin ang lahat. Maluwag naman siguro ang kwarto mo na hindi natin kailangan magtabi. Mabuti naman kung ganun. Malinaw na ang usapan nating dalawa. Kagatlabi itong tumango. Sasamahan na kita para mabilis ka matapos sa pag-iempake mo. Ikaw ang bahala. Pagdating sa bahay ni na Astrid ay sinalubong sila ng kanyang ina. Kumunot ang noo nito nang matitigan si Ulysses. Nay, si Ulysses po. Ulysses, ang nanay Lisa ko. Pakilala niya sa dalawa. Ulysses, iho. Ang laki mo na. Muntik na kitang hindi makilala. Masayang bati ni Nanay Lisa sa lalaki. Dati itong kasambahay sa pamilya ni na Ulysses, kaya magkakilala ang dalawa. Nanay Lisa? Hindi ko alam na anak niyo pala si Astrid. Kita ang gulat sa mga mata ni Ulysses nang makilala ang nanay niya. Nako, si Madam Ursula nga ang nagpunta sa bahay namin noon para makiusap. Alam mo naman siguro kaya ka nandito, hindi ba? Opo. Magkaharap na naupo si Nanay Lisa at Ulysses. Mabilis naman siyang nagtungo sa kusina para kumuha ng maiinom at makakain. Agad din siyang bumalik dalang merienda. Alam mo kasi, dating Nay! Agad niyang pigil sa ina sa sasabihin nito. Inilingan niya ito. Ano po yun, Nay Lisa? Wala iho. Itatanong ko lang kung sigurado ka ba naroon muna sa inyo ang anak at apo ko. Opo, gusto kong mabuo ang pamilya ng kambal. Mas mabuti nga yun, Ulysses. Pwede ko ba silang madalaw-dalaw minsan? Gusto ko rin naman kasing makilala ang apo kong si Asher. Wala naman pong problema, Nay Lisa. Bukas po ang bahay ko para sa inyo. Magmeryende na muna kayo, Nay, Ulysses. Aya niya sa dalawa. Kumuha naman ang juice ng lalaki at uminom. Nang maubos nito ang meryendang inihanda niya, ay nagpaalam na sila sa ina na mag-e-empake muna ng mga gamit nila ni Asha. Pasok ka. Itong silid ni Asha. Pero may mga gamit din si Asher dito. Sa tuwing bumibili ako para kay Asha, ay meron ding para kay Asher. Kwento niya, kahit hindi naman nagtatanong ang lalaki. Kinuha niya ang mga importanteng gamit ng anak at isinilid sa maleta. Walang imik na nanonood lang sa kanya si Ulysses. Sa silid naman niya sila sunod na pumunta. Ito ang silid mo? Tanong ni Ulysses. Oo, pasensya ka na at maraming kalat. Ginagawa ko rin kasi itong opisina ko eh. You're a designer? Sort of. Nakahiligan ko lang na gumuhit ng mga damit. Naging passion ko yun nung kunin na Madam Ursula si Asher. Kaya bawat guhit at disenyo ko sa mga damit pambata ay ginagawa kong inspirasyon ng kambal. Napangiti siya nang maalala kung paano siya nagpursige noon para lumago ang A&A Clothing. Sa kabilang banda ay hindi maiwasan ni Ulysses ang mapatitig kay Astrid. Hindi niya alam pero parang unti-unting lumalambot ang puso niya para sa babae. Lalo na at nakikita niya kung gaano nito kamahal ang mga anak nila. Mabilis silang nagpaalam kay Nanay Lisa pagkatapos nilang mag-empake. Iginiya ni Ulysses sa kanyang silid ang babae.
Nakita niya kung paano ito namangha sa kabuuan ng silid. Malaki ang silid niya, may walk-in closet doon, malaki rin ang banyo at may king-size na bathtub. Ang laki pala ng silid mo, pwede naman ako matulog sa couch. Sabi nito at naupo sa pahabang couch. Malaki ang kama, kasya naman tayong dalawa, at sigurado akong hindi tayo magkakadikit na dalawa. Baka lang kasi hindi ka komportableng may katabi sa kama, lalo at babae pa. Hindi ka naman siguro nangangain, hindi ba? Ha? Wala, ang sabi ko maganda ka, bingi ka lang. Naiiling niyang wika rito. Nakita niya ang kalituhan sa mga mata nito, kaya napailing na lang siya. Napaka-inosente naman. Kung sa ibang pagkakataon lang siguro tayo nagkakilala, ay baka hinahabol-habol na kita ngayon at kakalimutan kong galit ako sa mga babae. Bulong niya habang dinadala sa walk-in closet ang mga damit ni Astrid. Sa unang weekend na nabuo ang kanilang pamilya, ay naisipan ni Ulysses na ilabas sa mga bata. Napag-usapan nila na mag-beach na lang. May private resort naman ang pamilya niya, kaya hindi na sila mahihirapang mag-book. Isinama nila si Nanay Lisa at kumuha na rin ng yaya sina Ulysses at Astrid para magbantay sa kambal. Kinagabihan ay handa na si Astrid para matulog. Pagod na pagod siya kahit na may yaya naman ang mga bata. Nagpapahid na siya ng lotion sa katawan nang pumasok si Asha sa silid nila ni Ulysses. Asha, anong ginagawa mo rito, anak? Ihahatid ko lang po to, Mami. Gusto po kasi kitang ipagtimpla ng kape eh. Ang sweet naman ng anak ko. Halika nga rito at ikikis kita. Mabilis namang lumapit si Asha at agad niyang hinalikan ng anak. Parang kailan lang ay karga-karga niya ito. Ngayon ay independent na ito at kaya na siyang pagsilbihan. Kay bilis talaga ng panahon. O siya, salamat dito ah. Iinumin ko agad ito, anak. Sige po, Mami. Sleep well po. Good night. Good night, anak. Ininom kaagad ni Astrid ang kape na ibinigay ni Asha. Sa kabilang banda naman ay binigyan ni Asher si Ulysses ng kape. Daddy, ipinagtimpla po kita ng kape. Sana po magustuhan niyo. Nakangiti na wika nito sa ama. Wow, ang sweet naman ng anak ko. Salamat, anak. Welcome po, Daddy. Good night po at matutulog na kami ni Asha. Good night, anak. Okay po. Nakangiti si Ulysses habang iniinom ang kapeng ibinigay ng anak. Masarap nga ang kapeng ito ah. Komento niya at inubos na ang kape. Habang sa loob naman ng inuukupang silid ni na Ulysses at Astrid, ay kanina pa naaalimpungatan si Astrid. Init na init ang pakiramdam niya. May aircon naman. Bakit ang init pa rin? Inis niyang bulong. Kung hindi lang ba nakakahiya kay Ulysses ay kanina pa siya naghubad. Astrid, gising ka pa. Tanong ni Ulysses na kapapasok lang sa inuukupan nilang silid. Oo, ang init kasi eh. Naiinitan ka rin? Teka nga, titinan ko ang aircon at baka sira lang. Sige, kanina pa ako init na init eh. Maayos naman ang aircon. Bakit kaya ang init? Napapantastikuhan ding tanong ni Ulysses. Ay, kailangan ko mag-shower. Sigaw niya. Sabay na tayo. Wika ni Ulysses na ikinatigil niya. What? Sabay na tayong maligo. Mabilis nitong hinubad ang damit. Hindi man lang siya nag-iwas ng tingin sa katawan ng lalaki. May nangyari na nga sa kanila ng lalaki, pero never pa niyang nakita ang kahubdan nito dahil nga bulag siya nang may mangyari sa kanila noon. Mauna ka na. Malakas niyang tili nang bigla na lang siyang buhati ni Ulysses. Ulysses, anong ginagawa mo? Binubuhat ka. Pareho tayong naiinitan. We are in heat. What? In heat? Anong akala mo sa ating dalawa? Pusa? Ibaba mo ko. No, we both need a cold shower, Astrid. Let's take a bath together and conserve the water. Ang dami-daming tubig dito. Giit niya. Ayaw mo ba akong kasabay maligo? Himig nagmamakaawa ang tinig ni Ulysses at kung nasa ibang sitwasyon sila ay baka natawa na siya. Pero ibang klase ang init na nadarama niya na hindi niya alam kung saan nagmumula. She wanted him. Iyon ang nasa isip niya ng mga sandaling iyon. Gusto.
Napapahiyang pag-amin niya. Iyon lang ang hinihintay ni Ulysses at mabilis na siyang idiniretso sa banyo. Sa kabilang banda ay mas matindi ang pagkasabik na nadarama ni Ulysses. Pagpasok pa lang sa banyo ay agad na sinunggaban niya ang labi ni Astrid. Ilang araw na rin siyang nagtitiis na huwag itong angkinin habang nakahiga lang sila sa iisang kama. Unti-unti ay mas lumalalim ang pagkakakilala niya sa babae at inaamin niyang nagugustuhan na niya ito. Astrid. Tawag niya sa pangalan ng babae. Paungol nitong sagot na mas lalong nagpainit sa kanyang katawan. Let's start over again. Pwede ba? Pag-iisipan ko pa. Don't think about it. Kalimutan na natin ang nakaraan. Magsimula ulit tayo para sa mga anak natin. Pwede bang pag-usapan natin yan mamaya? Why? Sa ngayon ay gusto ko munang halikan mo ko. Napangiti siya sa sinabi nito. As you wish, my queen. Walang ano-ano ay sinunggaban niyang muli ang labi nito. Agad naman itong tumugon. Ilang sandali pa ay nag-isa na nga ang kanilang mga katawan. Nagising si Astrid kinabukasan na parang may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Napangiti siya nang makita si Ulysses sa kanyang tabi. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito. Kakaiba ang pintig ng kanyang puso sa tuwing malapit siya sa lalaki. At natutuwa siya dahil gusto nitong magsimula ulit sila. Ayos lang kahit para sa mga bata lang. Ang mahalaga ay hindi na ito magalit sa kanya at hindi ilayo ang mga anak nila. Are you going to stare at me all day? Nabawi niya ang kanyang kamay na humahaplos sa buhok nito dahil sa gulat. Ha? Good morning, my queen. Bati nito sa kanya. My queen? Huwag kang maglaro ng ganyan. Hindi naman ako naglalaro ah. You're the queen of my life. I am your king, and Asher and Asha are our prince and princess. Good morning. Babangon na ako at kung ano-ano nang sinasabi mo eh. Mamaya na. Ang mga bata, baka hinahanap na tayo. Nandun naman si Nanay Lisa at ang mga yaya nila eh. Ako munang alagaan mo. Malaki ka na para alagaan ko. Panunopla niya sa lalaki. Biglang naalala ni Astrid si Madam Ursula. Kahit isang beses ay hindi niya nakita ang ginang. Nasa ibang bansa kaya ito? Wala rin namang nababanggit si Ulysses tungkol sa ina. Ulysses, pwede ba akong magtanong sa'yo? Ano yun? Nasa na pala si Madam Ursula? Biglang nawala ang ngiti sa mga labi ni Ulysses. Lumungkot ang ekspresyon nito. Mama is already dead. Ha? Kailan pa? Bakit hindi man lang namin nabalitaan? May sakit na siya noon pa. Kaya nga gustong-gusto niyang magkaroon na ako ng anak para magkaroon ako ng tagapagmana at kasama sa buhay. Dahil alam na niyang ilang taon na lang ay lilisanin na niya ang mundo. Kailan siya namatay? 6 years ago. Sa Amerika siya namatay. 6 years ago? Yes. Ibinili niya sa akin si Asher at panay ang bili na mahalin na talaga ang mabuti ang bata. Dahil si Asher daw ang magiging daan upang magkaroon ako ng masayang pamilya. Hindi ko maintindihan ang ibig sabihin ni Mama noon. Pero mukhang totoo nga ang sinabi niya. Nang dahil kay Asher ay nakilala kita at si Asha. Kayo ang kumumpleto sa buhay ko, Astrid. Hindi ka na ba galit sa akin? Hindi ka nagalit na tinanggap ko ang pera ng mama mo para may mangyari sa ating dalawa? At isilang ang mga anak mo? Huminga ito ng malalim at tila nag-isip. Siguro nga ay nagalit ako noon sa pagpayag mo. Pero unti-unti kong na-realize na kung hindi dahil sa'yo, ay hindi ko makakasama ang mga anak ko ngayon. Dapat nga ay magpasalamat ako sa'yo. Ikaw ang nagsakripisyo para sa mga anak natin. Kaya sana, patawarin mo ako sa mga masasakit na salitang binitawan ko sa'yo, Astrid. Hinaplos niya ang mukha ni Ulysses. Ayos lang yon. May kasalanan din naman ako. Pero hindi ko pinagsisisihan ang nangyari sa ating dalawa. At saka Ulysses, gusto kong dalawin natin ang puntod ni Madam Ursula. Utang ko sa kanya kung bakit naabot ko ang pangarap ko at nagkaroon pa ako ng pagkakataon na maging isang ina. Sige, pag-uwi natin ay dadalawin natin ang puntod ni Mama. Salamat, Ulysses. Astrid? Pwede kaya kitang ligawan?
Gusto kong bumawi sa'yo. Ayos lang ba? Kailangan pa ba? You deserve that. Kagatlabi siyang tumango at malapad na napangiti nang makita ang kasiyahan sa mga mata nito. Hindi ko sasayangin ang chance na to. Tumango lang siya at niyakap ang lalaki. Pag-uwi nila galing sa bakasyon, ay agad nilang dinalaw ang puntod ni Madam Ursula kasama sina Asher at Asha. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Abala si Ulysses sa pagpapatakbo ng kumpanya. Katulad ngayon na magkakaroon na naman ng branch sa Amerika at South Korea, ang UF Hotel and Restaurant chain nito. Ang nobya niya, kasing abala rin niya sa trabaho bilang CEO ng A&A Clothing. Habang nagbabasa siya ng papeles sa kanyang opisina, ay dumating si Luca na may dalang brown folder. Pare, how are you? Hindi mo na ako tinawagan Wala ka na bang balak malaman ang tungkol kay Astrid Lorenzo? Seryosong tanong ni Lucas sa kanya. Ngayon lang niya naalala na pinapahanap nga pala niya ang impormasyon tungkol kay Astrid sa nakalipas na 7 taon. Pasensya ka na, nawala sa isip ko. Nariyan na bang lahat ng tungkol kay Astrid? Yes pare, at magugulat ka sa malalaman mo. Ibinigay ni Lucas sa kanya ang brown folder na agad niya namang kinuha. Habang binabasa ang report ni Luca tungkol kay Astrid, ay parang pinipiga naman ang kanyang puso. God, hindi ako makapaniwala. Bakit inilihim itong lahat ni Mama sa akin? I don't know pare. Siguro ay may rason din si Tita Ursula kung bakit niya inilihim yon. Dahil kahit pilitin ka niya magpakasal noon, ay hindi ka naman papayag. You were broken at that time. Kaya si Tita Ursula na ang naghanap ng paraan para magkaroon ka ng anak na siyang makakasama mo. Hindi ko alam na bulag pala noon si Astrid. Pumayag siyang maging ina ng mga anak ko kapalit ng pagpapagamot niya. Pero heto ako at kung ano-anong ibinabatong paratang sa kanya. God, anong nagawa ko? At hindi lang yon. Si Tita Ursula pa lang ay donor ni Astrid. Naisip din siguro ni Tita Ursula na dalawa kayo ni Astrid na matutulungan niya sa mga plano niya pagdating ng araw. Nakonsensya si Ulysses. Nagalit agad siya sa ina. Hindi niya man lang naisip na kahit hindi tama ang naging plano nito, ay mabuti naman ang intensyon nito para sa kanila ni Astrid. Pare, hindi alam ni Astrid na si Tita Ursula ang naging eye donor niya. Kahit naman ako ay hindi yun alam. Nalaman ko sa ospital kung anong nangyari. Ang sabi ay 2 buwan bago bawian ng buhay ang mama mo, ay nagsabi na siya na idodonate ang mga mata niya kay Astrid. Nasa iisang ospital sila ng mga panahong yon. At pumirma ang doktor at ibang hospital staff na walang makakaalam ng donation na gagawin niya. Kahit ikaw. Muling napahila mo si Ulysses sa muka. Isang bagay lang ang naiintindihan ko ngayon. Mahal na mahal ako ni Mama, na hanggang sa mawalan siya ng buhay, ay ako pa rin ang iniisip niya. Ngayong alam mo ng totoo, kailangan mo nang gumalaw-galaw para maging masaya ka na sa wakas. Napangiti si Ulysses sa sinabi ng kaibigan. Maraming salamat sa tulong mo, Luca. I will send my payment to your bank account. You're always welcome, pare. Samantala ay maagang nakauwi si Astrid galing sa trabaho. Natapos na rin niya ang bagong design na i-release ng A&A Clothing. Inuna niya muna ang infant sa toddler na mga design for girls and boys. Isusunod na lang niya ang para sa teens. Bukod pa roon, ay marami pa siyang papeles na haharapin, pero kailangan niyang alisin sa isip ang trabaho pagdating sa bahay dahil gusto niyang buo ang kanyang atensyon kapag kasama ang pamilya. Hay Nay! Pagod na bati niya sa ina na kasama na rin nila sa bahay ni Ulysses. Nalulungkot ang nanay niya dahil mag-isa ito sa bahay, kaya si Ulysses na ang nagpresenta ng ideyang doon na ito tumira kasama nila. Mukhang pagod na pagod ka, anak. Ang daming trabaho, Nay. Pero syempre, mommy duties pa rin dapat. Binalingan niya ang mga anak na nasa couch sa sala at naglalaro. I'm home, my babies! Mommy! Sabay nabati ng kambal sa kanya. Anong ginagawa niyong dalawa? I'm painting our family portrait, Mommy. Sagot ni Asher. Ako naman po, I'm reading my favorite book. Ani Asha. Ang galing naman ng mga anak ko. Siguradong matutuwa ang daddy niyo mamaya. Akmang aakyat na siya nang matigilan nang marinig ang balita sa television.
Kakapasok lang na balita. Business tycoon Ulysses Felix son has a female version. Sa iisang paaralan lang nag-aaral ang anak ni Ulysses Felix at ang kamukha ng anak niya. Sino nga ba ang female version ni Asher Felix? Kakambal niya kaya ito? Sa loob ng 7 taon ay walang nabanggit si Ulysses Felix na may kakambal ang kanyang anak, kaya nakapagtataka na may kamukha si Asher. Totoo kayang anak ni Ulysses si Asher? O baka naman ampun lang niyang bata? Abangan niyo ang iba pang update sa anak ni Ulysses Felix. Parang natuod si Astrid sa kinatatayuan dahil sa narinig niyang balita. Hindi niya alam kung bakit dinadamay ng media ang buhay nila ng kanyang mga anak. Kitang-kita niya pa ang litrato ni na Asher at Asha. Close-up picture iyon, kaya kitang-kita talaga. Hindi naman celebrity si Ulysses. Oo, mayaman ito at maimpluwensya, pero hindi ito pag-aari ng publiko. Mabilis niyang tinawagan si Ulysses at mabilis din naman itong nakarating sa bahay nila nang sabihin niya ang balita. Ulysses, anong gagawin natin ngayon? Ayaw kong gawing pulutan ng mga anak ko ng media. Wala silang alam tungkol sa atin. Gawan mo naman ang paraan to. Frustrated niyong sabi sa lalaki. I'm sorry kung nadamay ang mga anak natin dahil sa akin. I will sue all of them. Sobra-sobra ang violation na ginawa nila. Lalo pa at ipinakita nila sa TV ang picture ng mga bata. Huwag kang mag-alala. Kilala ko ang pinakamagagaling na abogado sa bansa. Sisiguraduhin kong matatanggal sa trabaho ang mga pakialamerong paparazzi na yan. Hindi maiwasan ni Astrid ang maiyak. Hindi niya gusto ang nangyayari. Mawawalan ng privacy ang mga anak niya. Ang babata pa ng mga ito. Tahan na at baka makasama sa iyong pag-iyak mo. Napakagat labis si Astrid nang may maalala. Mag-iisang linggo na ring delayed ang kanyang buwanang dalaw. Ayaw naman niyang mag-assume, pero hindi naman imposibleng mabuntis siya. Bakit? May problema ba? Kasi hindi pa ako dinadat ng iyong buwan. Delayed na rin ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa naman ako sure pero baka kasi buntis ako. Nakita niya ang gulat sa mga mata nito. Napayuko na lang siya at baka hindi pa ito handa para sa bagong baby. Hindi pa naman ako sigurado, kaya huwag kang mag-alala. Alam ko namang hindi ka pa handa. What are you saying? I'm so damn happy right now, Astrid. Hindi mo alam kung gaano ko kasaya na malamang buntis ka. God, aasikasuhin ko muna ang issue sa kambal at magpapakasal tayong dalawa. Sa ayaw mo man at sa gusto ay pakakasalan mo ko. Nagulat pa siya nang bigla siyang yakapin ni Ulysses at pupugin ng halik ang kanyang buong mukha. Hindi pa sure kung buntis ako. Nakangiwing sabi niya sa lalaki. I love you, Astrid. Sana paniwalaan mo ko. Imbes ay sabi nito, hindi siya nakaimik, ngunit ang puso niya ay lumulundag sa tuwa. 2 araw ang matuling lumipas. Inasikaso agad ni Ulysses ang gagawing live conference para tapusin na ang mga bulong-bulungan. Bukod sa pagsasampa ng kaso sa mga dapat kasuhan, ay naisip niyang magpa-interview na sa una't huling beses para tumigil na ang mga usap-usapan. Ang gusto niya ay mapayapang kapaligiran para sa kanyang pamilya. Nasa loob na siya ng conference hall. Inimbitahan niya ang lahat ng media mula sa pinakakilalang network hanggang sa pinakamaliit na network sa Pilipinas. Nakaharap na ngayon si Ulysses sa mga nagkikislapang kamera. Magandang araw sa inyong lahat. Maraming kumakalat tungkol sa anak kong si Asher at sa batang babaeng kamukha niya. Me and my family want a private life. Pero dahil kilala ako bilang isa sa mga business tycoon sa Pilipinas, kaya hindi maiiwasang maungkat ang pribado kong buhay. I just want to clarify some things. I don't have to, but I will. Para sa katahimikan ng pamilya ko. Anak ko si Asher. He came from my own flesh and blood. At ang sinasabi niyang female version niya ay ang kanyang kakambal na si Asha. I guess I don't have to explain things further. Thank you and have a good day. Pagtatapos niya sa kanyang speech. Mr. Felix, sino po ang nanay ng kambal niyo? Hindi po ba at napapabalitang isa kang woman hater? As I said earlier, I am not here to explain my life. Tama nang nadamay ang mga anak ko sa kuryosidad niyo. I want a peaceful life with my family. Sana irespeto niyo yon. Ayun lang at tinalikuran na niya ang taga-media. Kinalas niya agad ang necktie sa kanyang suot na damit. Luca, let's go. Naayos mo bang lahat? Oo naman pare. Ako pa ba? Mukhang atat na atat ka na ah.
Biro nito sa kanya sabay tawa. Kinakabahan nga ako eh. Parang gusto ko nilang siyang halikan at pumirma na lang sa marriage certificate namin. Wala nang sere-seremonya? Gusto mo asawa agad? Halatang in love ka nga. Natatawang sabi ng kaibigan. Akala ko hindi ko na kayang magmahal pa. Pero heto at pinagpala pa rin ako. Gusto kong ayusin ang buhay ng kambal at gusto kong maging akin na ng tuluyan si Astrid. Lalo na at buntis siya ngayon. Ayoko siyang pabayaan at gusto kong ibigay sa kanya ang lahat. Tama nang nahirapan na siya noon sa kambal namin. Sweet and caring husband ka na pre. Nakakatakot mahawa sa'yo. Anyway, pare, sasabihin mo ba kay Astrid na si Tita Ursula ang nag-donate ng mga mata niya? Hindi ko alam pare. Si Mama nga ay ayaw ipaalam sa amin yon. Baka ayaw niyang makonsensya si Astrid. May sakit na talaga si Tita, kaya walang dapat na ikagilty si Astrid. Kung ako sa'yo, sabihin mo na lang sa kanya ang totoo. Dapat ay walang lihiman para walang maging komplikasyon sa pagsasama niyo pagdating ng araw. Tama ka. Sang-ayon niya. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakarating na rin sila sa venue ng simpleng kasal nila ni Astrid. Magbihis ka na. Kanina pa excited ang kambal sa kasal niyo. Ani Nanay Lisa sa kanya. Salamat, Nay. Dahil tinanggap niyo ako para sa anak niyo. Ulysses, mabuti kang tao. Ganoon din si Madam Ursula. Sana ay alagaan at mamahalin mo ang anak ko at ang mga anak niyo. Alam kong hindi madali ang buhay mag-asawa. Ang maipapayo ko lang ay lahat ng problema ay nadadaan sa mabuting usapan. At huwag maglihim sa isa't isa. Salamat po sa payo niyo, Nay. Pangako ko po na lagi kong ilalagay sa puso at isipan ko ang mga sinasabi niyo. Mabuti naman kung ganoon, iho. Sige na at mag-ayos ka na. Niyakap niya muna si Nanay Lisa bago pumasok sa loob ng silid. Ilang oras nang lumipas ay pinapahid na ni Astrid ang luha na pumapatak sa kanyang mga mata. Hindi niya akalain na ikakasal siya sa lalaking unang pinag-alayan ng sarili. Maliman ang dahilan ng unang pagkikita nila, ay hindi iyon naging dahilan upang hindi nila mahalin ang isa't isa. Si Nanay Lisa ang naghatid sa kanya kay Ulysses, si Asha ang flower girl at si Asher naman ang ring bearer. Napakaganda mo, Astrid. Puri ni Ulysses sa kanya. Salamat, ang gwapo mo rin. Ang gwapong ito ay mapapasayo na habang buhay. Talaga lang ha? Kinindatan siya ni Ulysses na siyang nagpakilig sa kanya. Pagkatapos ng palitan nila ng I do, ay ang pagsuot naman nila ng singsing at pagsambit ng kanilang pangako sa isa't isang sumunod. Ulysses, ang singsing na ito ay tanda ng pagmamahal ko sa iyo. Hindi man maganda ang una nating pagkikita, pero ipinakita mo pa rin sa akin ang pagiging mabuting ama mo para sa mga anak natin. Sana ay huwag magbago ang pagmamahal mo sa akin. Dahil ako, ikaw lang ang tangi kong mamahalin hanggang sa kabilang buhay. Nakangiti niyang isinuot ang singsing sa daliri ni Ulysses. Astrid, ang singsing na ito ay tanda ng pagmamahal at katapatan ko sa iyo. Isa kang mabuting ina at kaya mong isakripisyo ang sarili mo para sa mga anak natin. Kaya kahit anong mangyari, ay hindi na kita pakakawalan pa. Mamahalin kita habang buhay at kung meron pang mas mahaba roon mahal ko. Nakangiting isinuot ni Ulysses ang singsing sa daliri niya. Yehey! Happy family na kami! Sigaw ni Asher. At magkakaroon na rin kami ng baby brother soon! Masayang sigaw rin ni Asha. Mga anak, talagang proud na proud kayo sa pagbibigay sa amin ng kape ng gabing yun, ano? Nakangiwing sabi ni Astrid sa mga anak at naghagikhikan ng mga ito. Nalaman nila ang istorya ng kape nang marinig nilang naghahanap ng kung ano-anong importanteng kape raw ang yaya ng mga ito. Ibabaon daw iyon ng yaya ng kambal sa meet-up nito at ng asawang dadalaw sa Maynila. Sa Bicol pa kasi nakatira ang pamilya ng yaya ng mga ito. Handang-handa na ang yaya at day off. Pagkatapos ay nawawala ang kape nito na aphrodisiac pala. Narinig daw ng mga anak niya ang kape ang magbibigay ng anak sa yaya nila. Kaya ipinainom sa kanila at gusto raw ng mga itong magkaroon ng kapatid. Hindi nila alam ni Ulysses kung ano ang magiging reaksyon ng marinig yon. Ngunit sa huli ay humalakhak na lang sila dahil iyon naman ang naging dahilan para mabuo ang pamilya nila. Niyakap silang tatlo ni Ulysses.
Masaya siya na sa wakas ay pinagbuklod na rin sila ng Diyos. Ilang araw pagtapos ng kasal ay sinamahan ni Ulysses ang asawa sa OB-GYN para magpa-check up. Thank you, Astrid. May bago na namang anghel sa buhay natin. Nakangiti na wika ni Ulysses sa asawa pag uwi nila. Palalakihin natin ang mga anak natin na puno ng pagmamahal. Siya nga pala, alam mo bang si Mama ang nag-donate ng mga mata sa'yo? Oo, Ulysses. Kailan ko rin lang nalaman na si Madam Ursula ang eye donor ko. Sinabi na sa akin ni Nanay Lisa ang lahat. Nagkausap silang dalawa bago dalhin ni Madam Ursula si Asher dito sa Pilipinas. Nagpapasalamat ako sa kanya. Mabuti siyang tao, Ulysses. Malaki ang utang ni loob ko kay Mama. Dahil siya ang dahilan kung bakit kasama ko kayo ngayon. Mahal na mahal kita, Astrid. Mahal na mahal din kita, Ulysses. Hinalikan niya ang asawa sa labi. Napatili ito na biglang yakapin ng kambal na hindi nila namalayang nakalapit na. Group hug! Sigaw ni na Asher at Asha. Masayang binuhat ni Ulysses ang mga anak at mahigpit silang nagyakapan na mag-anak. Lumipas ang maraming taon, ay patuloy pa ring minamahal ni na Ulysses at Astrid ang isa't isa, at mas lalo pang lumaki ang kanilang pamilya. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. Salamat!